Binabati ko kayong lahat ng isang magandang araw. Tawagin ninyo ako sa pangalang Rogelio, taga Isabela at malapit na ring maging senior citizen. Nagpatulong lang ako sa anak ko para may padala itong kwento ko. Dahil gabi-gabi kaming nakikinig sa mga kwentong kababalaghan, kaming lahat sa bahay nakikinig talaga sa inyo at sa iba pang mga channel. Ako naman yung magkukwento ng karanasan ko ngayon. Nangyari ito sa lugar namin taong 1985. Sugarol po ako noon at may pagkalasenggo ng mga panahong ito. Bata pa kasi at nadala rin sa impluwensya ng mga barkada ko. Wala pa akong anak ng panahon na ito, kaya malaya pang maglakwatsa at gumawa ng kung ano-ano mang gusto ko. Nagsimula ang lahat isang gabi. Nagpunta kami ng mga barkada ko sa dulong sitio ng baryo namin para magsugal. May lamay kasi roon sa namatay na malayong kamag-anak ng barkada ko. Tawagin natin ang barkada kong ito sa pangalang Marcelo at kasama pa namin ang isa pa naming kabarkada na tawagin naman natin sa pangalang Onyok. Hiniram ko pa yung motor ng tsuhin ko noon para hindi na nga kami maglakad. Inangkas ko lamang silang dalawa. Nung nasa labas na kami ng bakod ng bahay na merong lamay, nilabas na nga naming tatlo ang aming mga pera. May mga pera naman po kami dahil naghahanap buhay na rin naman kami ng mga panahong ito. Kaso nga lang, 300 lang yung pera ni Onyok noon. Kaya yung nangyari, nagambag na lang din kami ni Marcelo ng tigta 300 bawat isa para meron na kaming 900 na pangkapital sa sugal. Lucky 9 po yung nilalaro namin noon. Noong araw malaki-laki na rin ang 900. Lalo na kung hindi naman ganun kalakas yung pustahan. At ganun nga po yung nangyari. Naglaro kami ng Lucky 9. Kami po yung bangka at medyo okay naman po yung takbo. Hanggang sa lumago po yung pera namin at naging 4,000. Para sa aming tatlo noon, malaki na po yon. Pero sumali na rin ang mga matatanda. At kahit sino na, ay nakitaya na rin kahit pa mga babae. Medyo nabawian kami ng mangyayari yon. Pero bigla ulit kaming pinasukan ng swerte. At nanalo kami ng magkakasunod. Tuloy-tuloy lamang yung palitan at talagang binubuenas nga kami. Hanggang sa wala na ngang pumupusta. Nanalo kami ng mga 10,000. Napakalaking halaga na po yun. Pero paghahatian pa namin yon. Maraming humihingi ng balato pero hindi na lang kami nagbigay. Dahil lahat ng natalo, hihingi pa nga kapag nagsimula pa kaming magbigay. At 3 rin kaming maghahati pa. Pero nagkayayaan na lang noon na uminom. Bumili kami ng 1 kahon ng beer. Tapos 6 kaming nagiinuman. Hindi naman umiinom kasi yung iba naming nakalaban. Masaya po kami noon. Hindi naman namin nakalain na sa parehong gabi may hindi inaasahang mangyayari. Doon lang din kami banda sa may tabi na ginuman. Habang marami pa ring mga tao, yung isa po naming nakainuman, natawagin nating Mang Noel, namimilit pa rin na makahingi ng balato. Pero hindi talaga kami nagbigay. Dahil nagiinuman na rin naman kami. At kami rin yung bumili ng inom at pulutan. At napaghati-hatian na rin namin ang pinanalo namin. Nagsimula pong mainis si Mang Noel dahil doon. Ano ba naman yan? Malaki rin yung tinalo ko ah. Tapos ayaw man lang magbigay ng balato. Ang swapang nyo naman. Sabi po nito. Umalma kaming 3 noon. Dahil parang galit pa siya. Samantalang malinis naman kaming nanalo. Swinerte lang din talaga kami. Hanggang sa magkainitan po bigla yung usapan. Biglang pinataob ni Mang Noel yung mesa. At sinakal po nito si Onyok. At susuntukin pa sana. Kaya mabilis ko pong dinampot ang upuan. At hinampas ko po yun sa kanya. Siyempre, kakampihan ko yung barkada ko. Nabitawan niya po si Onyok noon dahil sa ginawa ko. At doon na nga nagkagulo. Nagulat po ako noon
Nung may biglang humampas rin sa likod ko ng upuan, tinamaan po ako sa likod at sa batok. Kaya medyo nandilim rin yung aking paningin. Paglingon ko, tatay po yun ni Mang Noel. Natawagin naman nating Lolo Goryo. Akmang uulitin pa po niya akong hampasin. Sinuntok ko po ito sa kanyang mukha. Hindi na po ako nakapagpigil kahit matanda pa po ito. Pero siya po yung tipo ng matanda na malakas pa naman yung pangangatawan. Nagkagulo-gulo na po noon hanggang sa awatin po kami ng mga tao. Nung naawat na, pinagbantaan po kami ng mag-ama noon. Magbabayad daw kami sa nangyari. Sabi pa nga ni Lolo Goryo, pati daw siya na matanda na, pinatulan ko pa. Pero kasi, hahampasin pa sana niya ako ulit noon. Kaya sinuntok ko na siya agad. Sinubukan ko lang ring protektahan ang aking sarili. Hindi ko sinasadyang masuntok talaga siya. Nagpadala rin po ako sa galit. Akala naming magbabarkada. Ayos na nga nang maawat na at umalis na rin po yung mag-ama. Pero mukhang hindi pala ganun kadaling ayusin ang mga ganong gusot. Umupo lang po kami noon sa may upuan. Hindi pa kami umuwi dahil nag-uusap-usap pa kaming mga nandoon. Doon na nga po lumapit si Lola Elay, yung nanay nung namatay na pinaglalamayan. Ang sabi po nito, "Nako kayong tatlo, yun pa talagang mag-ama ang pinili ninyong kalabanin. Hindi ninyo alam ang pagkatao ng mga yan. Lalo na yung si Goryo. Mag-ingat kayong tatlo." Sabi pa po nito, "Bakit, ano po bang tungkol sa kanya?" Tanong ko naman noon. Nagtitinginan yung mga matatanda nung tinanong ko yon. Tapos nagsalita din yung isa pa naming matandang kababaryo. "Alam ninyo, mga matatanda lang yung nakakaalam nito. May nakakita noon kay Goryo na kumakain ng hayop. Kumalat ito halos noon pero hindi na napag-uusapan ngayon. Dahil yung huling nagkalat ng balitang ito nung mga bata-bata pa kami, namatayan ng sanggol na anak. Sa hinala namin, nagalit yang si Goryo at biniktima nito yung sanggol. Siya lang rin yung umaali-aligid sa bahay nung nagpakalat ng kwentong ito noon. Kaya wala kaming ibang pinaghihinalaan. Lalo at sabi rin ng albularyo, inaswang daw talaga yung bata. At yung hayop na nakitang kinakain ni Goryo, lamang loob lang yung kinuha. Talagang nakilala siya nung nakakita eh. Kaya aswang talaga yung si Goryo. Sabi pa nga po ng isa naming matandang kababaryo, pinapaingat talaga nila kami noon. Napaisip kaming magbabarkada bigla dahil sa kanilang mga kwento. Kaya pala parang walang kaibigan si Lolo Goryo, na parang takot sa kanya ang ibang mga tao. May mga ganun palang nangyari noon. Nung mga lagpas 12:00 na po, ang sabi naming tatlo noon, doon na lang kami sa lamay magpapalipas ng gabi at sa umaga na kami uuwi. Dahil yun naman talaga ang balak namin. Kaya hindi namin binago ang pinag-usapan. Mga 1:30 yata ng madaling araw, nung nagsihigaan lang kami doon sa mahabang upuan, dahil nakainom pa nga kami noon at inaantok na rin. Marami ring mga tao pa noon na naglalaro ng tong-its. Nakatulog talaga kaming magbabarkada noon, doon lamang sa mahabang upuan. Hanggang sa nagising ako bigla dahil nagtatawanan ng mga batang naglalaro ng baraha. Siguro mga nasa 3:00 na yon ng madaling araw. Pagdilat ko ay kakaunti na lang din talaga ang mga tao na nagpupuyat. Bilang na lang at halos mga bata pa. Napatingin ako sa kinahihigaan ng dalawa kong barkada at wala na doon si Onyok. Akala ko nung una, baka umihi lang o nagyosi. Pero ilang sandali pa, ay hindi pa rin ito nakabalik. Napaisip na ako noon. Mainipin kasi itong si Onyok at baka umuwi na ng kanilang bahay nang mag-isa. Dahil hindi siya makatulog ng maayos kapag wala siya sa kanyang sariling bahay.
Delikado pa naman dahil meron nga kaming nakaaway. Kahit nasa labas kami ng bahay ng may lamay, okay lang naman sana. Dahil maliwanag talaga at meron namang ibang tao. Kaya wala talagang makikialam sa amin kahit doon pa kami matulog. Ginising ko si Marcelo noon. Sinabi kong nawawala na nga si Onyok, kaya napabalikwas rin agad ito sa kanyang kinahihigaan. Pareho kami nang iniisip noon. Tinanong nga namin yung mga bata. At ang sabi nila, mga ilang minuto pa lang daw mula nang makaalis ito. Bumangon lang daw ito at agad ring umalis. Hindi na siguro kami ginising pa dahil mahimbing na rin nga ang tulog namin noon. Siyempre, nag-alala nga kaming agad ni Marcelo. Umuwi ba naman si Onyok ng mag-isa? Samantalang alam na nga nito yung mga usap-usapan sa pagkatao ng nakaaway naming mag-ama. Nagmadali kaming umalis at sumakay sa dala kong motor. Pinaharurot ko na agad yon. May hawak-hawak pang pamalo si Marcelo noon na dinampot lang niya bago kami umalis. Sa daan ay meron kaming nakasalubong na kababaryo rin namin. Kaya tumigil kami saglit at nagtanong. Ang sabi nito, nakasalubong daw niya si Onyok nung papunta siya doon at mga ilang minuto pa lang daw yung nakalipas nung makasalubong niya ito. Naglalakad daw at halatang nakainom. Dahil may kabagalan daw ang paglalakad. Kaya nagmadali na kaming umalis. Ito talaga yung hindi ko makakalimutan, Sir Dan. Nailawan na po namin si Onyok noon. Nung diniretso lang namin yung pagmumotor. Nasa unahan na namin siya eh. Nakita na namin. At tinatawag pa nga namin ito. Kahit hindi pa kami ganun kalapit. Sa totoo lang, napalingon na nga rin si Onyok noon eh. Nung bigla na lang merong dumumog sa kanya. Kitang-kita namin ni Marcelo kung paanong tumumba si Onyok at nagpagulong-gulong sila ng dumumog sa kanya pababa sa gilid ng daan. Mas mataas po kasi yung daan at pababa po yung nasa gilid na meron ngang mga damuhan. Nagsigawan kami noon ni Marcelo at pati po yung motor. Natumba na dahil napatalo na lang kami sa pagkagulat at pagkataranta. Bababa na sana kami ni Marcelo dahil sigaw na rin ang sigaw si Onyok noon habang merong dumudumog sa kanya na parang ang napakaitim. Yun bang tipong may liwanag naman mula sa buwan pero halos hindi yun makita ng mabuti dahil sa itim ng balat noon. Hindi ko alam kung balahibo ba o ganun lang talaga yung kanyang anyo. Hanggang sa makita po naming sinasakal po nito yung kaibigan namin. Nung bababa na sana kami para tulungan si Onyok, bigla pong merong sumigaw sa amin. Diyan lang kayo, wag na kayong bumaba pa dito. Sigaw po nito. Nandoon din siya sa ibaba. Tapos mabilis po siyang tumakbo. At hinila nga niya palayo yung nilalang na sumasakal kay Onyok. Tay, tama na. Tama na yan, baka mapatay mo pa. Sabi po nito. At talagang punersa po niyang niyakap at hinila yung nilalang palayo sa kaibigan namin. Nung tignan ko pong mabuti, Sir Dan, si Mang Noel po yon. Nakasombrero lang pero siya talaga yon. Pati na rin sa kanyang boses. Nagwawala yung nilalang at nag-aangil. Pero hindi siya binibitawan ni Mang Noel. At dahil tinawag niya yung tatay, naintindihan na po namin na si Lolo Goryo, yung aswang na iyon. Hindi lang makilala dahil sa nakakatakot nitong anyo. Dali na! Kunin na ninyo ang kaibigan ninyo. Pasensya na sa nangyari sa lamay ah. Hindi ko naman yon sinasadya. Mainit lang talaga ang ulo ko dahil natalo ako. Ngayong tinulungan ko kayo dito, huwag nyo na sanang ipagsabi pa ito. Wika po ni Mang Noel noon. Nung bumaba na kami at inalalayan nga namin si Onyok paakyat, doon ko na nga po napansin na habang niyayakap ni Mang Noel yung aswang niyang ama,
Meron pong nakapulupot sa kanyang kamay na parang rosaryo, pero may kakaibang medalyon din sa dulo. Hindi ko alam, pero parang tulad sa mga nakikita ko sa mga albularyo. Kaya siguro kahit nagpupumiglas yung aswang na walang iba kundi yung tatay niya rin, hindi yun nakakawala sa pagpigil na ginagawa ni Mang Noel. Hanggang nakasakay na po kami sa motor, paulit-ulit pong sinasabi ni Mang Noel na patawarin daw namin sila sa kanilang nagawa. At sana ay wag na raw naming ipagkalat pa kung ano ang nangyari doon. Maswerte na lang si Onyok at kaunting galos lang ang kanyang tinamo. Ilang ulit po naming sinubukang magsumbong noon, pero hindi na namin ginawa. Dahil sa totoo lang, seryoso namang humingi ng pasensya si Mang Noel. At kung hindi niya pinigilan ng kanyang tatay, baka kaming tatlo doon nadali na rin, dahil wala rin kaming balak na iwan yung kaibigan namin. Matagal naming nilihim yon, at dito ko lang naikwento talaga ang lahat ng nangyari. Lalo at okay lang naman na siguro, dahil napakatagal na rin ang mangyari ito. Salamat po sa inyong mga nakinig dito. Hanggang dito na lang din ito. Paalam. Bago ako magsimula, binabati ko ang lahat ng isang magandang araw o gabi. Itong ikukwento ko po na ito ay nangyari noong ipinagbubuntis ng asawa ko ang bunso po naming anak. Ito po ay 15 taon na ang nakaraan. Dahil naalala kong medyo masela ng pagbubuntis ng asawa ko noon, dahil 42 anyos na po siya, habang ngayon ay nasa 57 taong gulang na po. Kung baga, naihabol lang po ang bunso namin bago mag-menopause ang asawa ko. Nakatira po kami sa isang baryo sa Aklan, sa may paanan lang po ng bundok banda. Hindi ko na po sasabihin pa kung anong bayan o barangay, dahil alam kong marami pong taga sa amin ang nakikinig po dito. Nairekomenda lang din po sa amin itong channel mo ng isang kababaryo noong kasagsagan pa po ng ECQ dito sa Aklan. Galing po talaga kami sa Laguna. Doon po kami nakatira sa magulang ko. Noong bagong kasal pa lang po kami, pero ang asawa ko po, taga dito po talaga sa Aklan. Dito po siya ipinanganak at lumaki. Nagkataon lang na nagkita kami at nagkatuluyan sa Laguna, dahil nagtrabaho po siya doon bilang katulong sa bahay ng kanyang kakilala. Ako po ay marunong naman pong mag-repair ng appliances at magaling din pong magluto, kaya nung sinabi po ng asawa ko na umuwi na kami ng Aklan at doon magsimula ulit, pumayag naman po ako. Lalo at nagkaanak na rin po noon ang kapatid kong babae, kaya medyo masikip na po kami doon sa bahay ng magulang ko. Sa isip po namin noon, dito na lang kami sa probinsya magsimula. At gamit ang kaunti naming ipon, nagpatayo po kami ng simpleng bahay sa Aklan. Yung lupa pong kinatatayuan ng bahay namin ay namana po ng asawa ko sa kanyang mga magulang. Kumbaga, parang binigay na po sa kanya, pero buhay pa po ang kanyang mga magulang. Kapiraso lang naman po yon, sakto lang para patayuan ang bahay. Nagsimula po kami ng bagong buhay dito sa probinsya. Nagre-repair po ako noon ng mga sirang appliances, at nagtayo din po kami ng maliit na karinderya kung saan ako ang nagluluto at ang asawa ko naman po ang nagbabantay. Ang mga magulang naman po ni Jenny ang nagbabantay sa 2 po naming anak. Medyo malaki na po ang 2 naming anak nung nagbuntis po ang misis ko sa bunso po namin. Nung medyo malaki na po ang kanyang tiyan, sinabihan po ako ni Tatay Boy noon, yung tatay ni Jenny, na bantay-bantayan ko na raw po ang asawa ko, dahil marami daw aswang
sa lugar nila. Ganon po kasi talaga sa probinsya kaya tumango na lang po ako sa sinabing yon ni Tatay Boy. Meron po noong naglalako ng ice cream sa amin. Madalas po itong tumigil doon banda sa karinderya. Dahil nga kumpulan po doon ng mga taong bumibili ng ulam. At dahil maraming tao, madalas din po na may bumibili po talaga sa kanya kapag doon po siya banda tumigil. Minsan nga nauubos pa. Tawagin po natin siyang Mang Narding. Itong si Mang Narding po. Medyo may problema po sa paglalakad. Medyo hindi po pantay ang mga paa nito. Pero sa paglalako po ng ice cream, meron po siyang pedicab na doon po nakakarga ang kanyang paninda. Kinakaya naman po niyang padyakan yon. Kahit medyo may problema nga po siya sa kanyang isang paa. Naging kaibigan po namin ang matandang yon. At minsan kapag marami pong natirang ulam, binibigay pa po namin sa kanya. Inaabot din po kasi ito ng hapon minsan kapag matumal po ang kanyang paninda. Isang araw po, medyo nagkagulo po sa karinderya na nasangkot po itong si Mang Narding. Buntis na po noon ang asawa ko. Minsan po kasi nakakatulog si Jenny habang nakaupo at nakasanda lang po sa dingding ng karinderya. Nagsimula po ang gulo noon nang magising daw po si Jenny at nagkakasagutan na raw po si Mang Narding at ang isa pang matandang lalaking taga sa amin din po. Nung tinanong daw po ng asawa ko, nagrereklamo daw ang isang matandang lalaki na itago din po natin sa pangalang Mang Waning. Dahil bigla na lang daw po siyang hinampas ng baston ni Mang Narding sa likod nito. At galit na galit din daw po ito nung parang may inuusal na kung anong orasyon si Mang Narding. Paliwanag naman daw po ni Mang Narding ay kung hindi daw kasi po niya ginawa yon, baka napahamak na raw ang asawa ko habang mahimbing ito sa kanyang pagkakaidlip. Agad naman daw na umalis si Mang Waning nung pinakiusapan siya ni Jenny. Nung umalis na po ito, tinanong daw ni Jenny si Mang Narding kung bakit niya nagawa yon. Agad daw na pumasok si Mang Narding sa karinderya at hinila si Jenny sa may bandang loob pa nito. Ang sabi daw ni Mang Narding, "Alam mo Jenny, kailan ko pa napapansin yung Waning na yan na may binabalak talaga sa'yo at dyan sa ipinagbubuntis mo. Matagal ko na rin gustong sabihin, mag-ingat kayo sa matandang yon. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko ng aswang ang isang yon. Kung hindi ako dumating kanina, baka markahan ka na nun. Aaswangin ka na at bibisitahin gabi-gabi." Nakita ko talagang medyo pumasok na siya. At inaabot niya ang tiyan mo kanina. Talagang gusto niyang hawakan yon. At sinasabi ko sa'yo Jenny, may paraan ng mga aswang para hindi ka magising kanina at magawa niya ang kanyang gusto. Mahabang paliwanag pa raw nito. Nung nagtanong pa ang asawa ko, ang sabi daw nito, kung agresibo pa daw ang aswang na iyon, baka duguin daw agad ang asawa ko nung araw din na yon mismo. At pagkatapos po nun, dali-dali daw itong may kinuha sa kanyang bag na nakasabit sa manibela ng kanyang pedicab. Bote daw po yon, Sir Dan, na may lamang langis at may kung ano-anong ugat at piraso ng kahoy ng halamang gamot sa loob nito. Tinatawag daw po nila yung sinamak. Parang lana o langis. Pero ang sabi daw po ni Mang Narding, espesyal daw po yon. Dahil umaawas daw ang laman nun kapag may malapit na aswang. Binigay daw po niya yon sa asawa ko para kapag bumalik daw ang matandang si Mang Waning, mapatunayan niya na hindi siya nagsisinungaling. Nung iniabot daw niya ito sa asawa ko, mamasa-masa pa daw ang bote. At nung nagtanong daw si Jenny
Ang sabi daw ni Mang Narding. Malamang umawas daw yon noong kanina ay nandoon si Mang Waning. Ang sabi pa raw nito, mag-iingat ka kapag nasa paligid siya. Huwag na huwag mo siyang papasukin o kausapin. Wika pa raw ng matanda. Sinabi yon lahat sa akin ng asawa ko kinagabihan. Sakto naman na araw ng linggo kinabukasan kaya wala po akong trabaho. Maaga rin po kasi kaming nagsisimba at tuwing linggo, mga bandang 11:00 na po namin binubuksan ang karinderya. Baka may magtanong kung naniniwala ba ako sa sinabi sa akin ng asawa ko noon tungkol sa langis. Siyempre, hindi. Natatawa lang po ako noon. Bandang 3:00 po ng hapon, dumating nga po ang matandang si Mang Waning. Sa totoo lang, magsasarado na po sana kami noon dahil maaga po kaming nagsasara kapag linggo. Nasa may gilid po ako banda ng dingding kaya hindi po ako nito napansin. Pumipili-pili lang po siya ng mga natirang ulam. Pero ang atensyon po nito ay nakabuhos lamang po sa asawa ko. Nakapatong po sa gilid yung bote ng langis na nakikita po kung nasa labas ka. Laking gulat ko po noon nung makita ko po mismo na umaawas po yung laman ng bote. Parang kumukulo po yon sa loob. Nung mapatingin po doon si Jenny, halatang medyo nataranta po ito. Kaya napatingin din po doon ang matanda. At nakita po nito ang nangyayari sa bote ng langis. Nang makita niya po iyon, agad po niyang itinulak ang pinto. Napapasok na po talaga sana ito sa karinderya. Ibang-iba na po ang itsura nito noon. Nanlilisik po yung mata nito. At parang naninigas po yung katawan na parang galit na galit. O baka takam na takam. Dahil hindi po nito hinihiwalay ang tingin niya sa tiyan po ng asawa ko. Yung mga ugat po nito sa braso at sa kanyang mukha, naglalabasan po. At ginagalaw-galaw po nito yung kanyang mga daliri na hindi ko po maintindihan. Tirik na tirik pa po ang araw nito Unang hakbang pa lang po niya papasok, sumigaw na po ako at tumayo. Mang Waning, kung ano man ang binabalak niyong gawin, itigil niyo na. Bakit ka papasok? Ha? Anong balak mong gawin sa asawa ko? Totoo pala talagang aswang kang matanda ka. Galit ko pa po noon na wika habang hawak ko po ang kutsilyo. Sa punto po na iyon, parang biglang nagbalik sa normal ang itsura ng matanda. Halatang nagulat po ito na nandoon pala ako sa loob. Tinignan po niya ulit ang langis na umaawas pa rin. Ang sabi po nito, wala naman. Titingin-tingin lang sana ako sa loob. Pasensya na. Medyo natataranta pa po nitong sagot na halatang sinusubukang huwag siyang mapaghalataan sa kanyang binabalak sanang gawin. Tumigil po sa pag-awas ang langis nung umalis na po ang matanda. Hindi po ako makapaniwala sa nangyari noon. Sa isip ko pa, mabuti na lang at nandoon ako. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa aking mag-ina. Wala po doon si Mang Narding noon dahil hindi po ito nagtitinda tuwing linggo. Pagkatapos po noon, agad na po kaming nagsara. Kinagabihan po, mga bandang 9:00 pa lang po ng gabi, nakarinig na po kami ng kalampag sa yero po sa bubong namin. Tulad nga po ng sabi ko, malapit po sa bundok yung bahay namin.
Pero ang karinderya naman po namin, medyo malayo-layo pa po sa mismong bahay namin. Dahil malapit naman po yon sa kalsada. Nung marinig ko po ang kalampag, medyo inaasahan ko na po yon. Hindi po talaga ako natulog agad noon. At nakahanda na po ang baril ko. Sinusundan ko po ang tunog sa bubong hanggang sa parang bumaba po yon at tumalon sa lupa. Patay na po ang lahat ng ilaw namin. Maya-maya pa po, yung dingding naman po ng bahay, yung parang may kumakaluskos. Marahan ko pong sinusundan yon, habang parang paikot-ikot po yon sa bahay na naghahanap po ng mapapasukan. Wala pong kisame yung bahay pero yung mga espasyo po sa gilid, meron pong screen wire dahil nga pumapasok po ang mga pusa. Kaya pinalagyan po namin yon. Medyo matibay at maayos naman po ang pagkakalagay kaya talagang mahihirapan pa po ito bago makapasok. Maya-maya pa po, nung siguro ay wala po siyang mahanap na mapapasukan, lumipat po ito sa may bintana na po mismo ng kwarto. Tulog po ang mga anak ko noon pero ang asawa ko po, nagising na rin po. Medyo may kaunting butas po doon sa bintana. Dahil nga medyo luma na po ang plywood. Nung sumilip po ako doon, talagang nagtama po ang mga mata namin. Doon din po pala ito sumilip. Pulang-pula po yung mata nito, na talagang maliwanag. Napatras po ako agad noon. At sa punto po na iyon, mabilis ko pong binuksan ang isang side ng bintana. Sabay tutok po ng baril. Nang makita ko po ang nakakatakot na anyo ng aswang, hindi na po ako nag-isip. At magkakasunod ko pong ipinutok ang hawak ko pong baril. Mabilis po yung tumakbo. Yung anyo po nun, talagang hindi po maipaliwanag. Parang pahaba po yung uso. Payat na payat po yung katawan. At may mahahaba pong kuko. At yung balat po nun, sobrang mabalahibo. Sa magkakasunod po na putok na yon, alam ko pong kahit papaano, tinamaan ko po yon. Nung tignan ko po sa labas, nagkalat po ang dugo doon, sa ilalim po mismo ng bintana. Akala ko po noon na puruhan ko po. Sa totoo lang, inaantay ko po noon kinaumagahan na may balitaing namatay sa baryo namin. Nasigurado po akong walang iba kundi si Mang Waning. Pero wala. Mga ilang araw po ang nakalipas. Ang sabi lang po ng kapitbahay nila, ilang araw na rin po daw na hindi lumalabas ng bahay ang matanda. Pasilip-silip lang po daw ito sa kanilang bintana. Nabuhay po yung hayop na yon kahit nagawa ko po siyang tamaan. Mga isang linggo po ang nakalipas. Nang makita ko po ito sa labas ng kanilang bahay nang mapadaan po ako doon, ika-ika na po ito na parang napilay. Tinawag ko po siya at sinabi ko po sa kanya, "Maswerte ka, napilay ka lang. Sa susunod na pupunta ka sa bahay, pupuruhan na kita." Ganon po ang sinabi ko pero ang hindi ko po inaasahan, yumuko lamang po ang matanda at humingi po ng tawad. Sabay tumalikod po ito at pumasok po sa kanilang bahay. Parang inamin na rin po niya na siya nga po ang bumisita po sa bahay namin ng gabing yon. Siguro, kung pinuntahan ko po siya agad sa kanilang bahay ng gabing yon, baka napuruhan ko na po. Kung may kapitbahay lang po sana kaming mapagbilinan sa asawa ko noon, baka napuntahan ko po sana. Simula po noon, hindi na po pumupunta doon banda sa amin ang matandang yon. At kapag nagkakasalubong po kami, umiiwas po talaga ito.
Naging maayos naman po ang panganganak ng asawa ko noon. Mabuti na lang po. At nagawa po kaming tulungan ni Mang Narding. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po. Bago po ako magsimula, lahat po ng mga pangalang gagamitin ko sa kwento kong ito ay pinalitan ko na rin po para itago ang mga pagkatao namin. Binabati ko na rin po ng isang mapagpalang araw ang lahat ng inyong tagapakinig. Mga 30 taon na po ang nakalipas, ipinanganak ang bunso naming kapatid. Bale, pang-4 na anak. Tawagin niyo po akong Narding, panganay sa magkakapatid at nung mga panahon yun ay 15 taong gulang na. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa Mindoro. Nasabi ko pong liblib dahil nung mga panahon yun ay kakaunti pa lang ang mga bahay sa lugar namin. At hindi maitatangging talagang hindi pa naaabot masyado ng sibilisasyon ang aming lugar. May kuryente na pero talagang liblib na baryo ang datingan. Walang masyadong pumapasok na mga dayo doon at mahirap rin karamihan ng mga nakatira. Kasama na kami doon. Mahirap ang buhay pero ginagapang naman ni nanay at ng tatay ko ang mga pangangailangan namin. Tumutulong naman rin ako noon. Nagtatanim ako ng mga gulay. At tuwing linggo ay pumupunta ako ng bayan at naglalatag ng mga paninda kong gulay. Doon lang banda sa may tapat banda ng simbahan. Masaya na po ako noon kung may maiuwi akong 50. Napakamura pa kasi ng mga paninda ko noon. Pero talagang mura din ang mga bilihin. Kaya malaking tulong din talaga sa pamilya namin. Lalo at hindi rin makapaghanap buhay ang nanay ko noon dahil nagbubuntis siya noon sa bunso naming kapatid. Masaya ako noon dahil may dadagdag sa aming pamilya. May bago na namang magiging sentro ng aming atensyon. Kaya todo kayod po kami noon ng tatay ko para sa aming pamilya. Hindi pa man naipapanganak ay marami na kaming mga pangalang naisip noon. Ngunit kinabahan kami noon nung dinugo ang nanay ko nung mga 4 na buwan pa lang ang kanyang ipinagbubuntis. Wala naman siyang ginagawang mabigat sa bahay pero bigla na lamang po itong dinugo. Sa pagbubuntis niya sa aming magkakapatid, hindi daw talaga siya nakaranas ng ganon. Tumakbo po ako noon para puntahan si Ninong Dolpo kasi kakapagawa lang ng sidecar sa motor nila na ginagamit ni Ninong noon kapag ibinibenta niya ang mga alaga niyang baboy doon sa bayan. Ang sabi ni tatay, baka pwede yung gamitin para maidala agad ang nanay ko sa hospital doon sa bayan. Hindi naman nag-alangan si Ninong Dolpo noon na tulungan kami. Wala pa yung bubong. Bale, open lang na sidecar kasi nga kinakargahan yun ng mga baboy. Doon po namin kinarga si nanay noon habang dinudugo na po ito. Ang hirap pa po noon kasi medyo malubak po ang daan na hindi pa sementado. Pero kinaya naman po yun ni nanay at umabot kami sa hospital. Ang sabi ay mahina lang daw ang kapit ng bata. Kaya may mga ibinigay na gamot ang doktor. At nakalabas din naman agad si nanay sa hospital kinabukasan. Akala ko po noon ay talagang yun lang ang dahilan pero nung mismong araw na nakalabas ng hospital ang nanay ko, narinig ko silang nag-uusap ni tatay. Ano ba kasi ang nakita mo nung gabing ginigising mo ako? Tanong ni tatay sa nanay ko. Ito po talaga ang inabutan ko. Habang nasa may labas lang ako ng kanilang kwarto. Maitim. Napakaitim. Kalahati lang ng mukha niya yung nakita ko. At yung kamay niyang nakakapit sa bintana pero napakapula ng mata. At yung kamay niya ay mahahaba ang mga kuko. At napakaitim din. Medyo mabalahibo. Narinig ko pang sagot ng nanay ko noon kay tatay.
Napakadali lang po kasing buksan ang bintana ng kwarto nila. Tapos, lagi rin silang may pailaw na gasera sa kwarto. Lalo at buntis ang nanay ko. Pinigilan ko ang sarili ko noon na magtanong tungkol sa mga narinig ko. At tumayo lang ako doon at patuloy na nakinig. Alam kong may mali eh. Ang sabi ni kumparing Dolpo, may napansin din daw siyang umaaligid na nilalang na may kakaibang anyo doon sa kanilang babuyan. Mukhang may bagong aswang na gumagala. O baka naman matagal na. Pero ngayon lang sumusubok na mambiktima dito banda. Dagdag pa ni tatay na parang makahulugan po ang kanyang tono. Yun bang tipong parang may iniisip siyang kung sino na ayaw niyang direktahin. Nang marinig kong tumayo na si tatay sa higaan at palabas na ng kwarto, umatras ako agad sa may labas ng pinto sa harap ng bahay. At pinagpag ko ang tsinelas ko doon banda, na kunwari ay kakarating ko lamang. Kakarating mo lang? Tanong agad ni tatay nung lumabas ito ng kwarto. Oo tay. Inasikaso ko lang yung mga gulay doon sa kabila. Sagot ko naman sa kanya. Ang sinasabi kong kabila ay doon sa lupang pinagmamay-arian ng tita ko, na pinapagamit na lang din sa amin para mataniman din ang gulay. Mga 3 araw ang nakalipas. Gabi na ako umuwi noon galing sa pagbebenta ng gulay sa bayan. Inabot ako ng gabi dahil talagang pinaubos ko ang gulay. Hanggang mga alas 7 yata ng gabi yon. Hindi naman kasi pwede na bitbitin ko pa yon pabalik. Lalo at wala naman ding masakyan papasok doon sa baryo namin. Maglalakad ka po talaga papasok doon. Sa totoo lang, nag-aarkila lang ako para may magkarga ng mga gulay ko palabas ng baryo. Mga lagpas alas 8 na noon nung dumating ako ng bahay. Umikot ako sa likod dahil maghuhugas sana ako ng paa. May balon kasi doon sa may likod ng bahay namin noon. Habang papunta sa may balon, nakita ako sa gilid ng mata ko, sa peripheral vision kong baga, na parang may gumagalaw kaya napalingon ako agad. Doon ko na po nakita ang bagay na hindi ko malilimutan. Merong nakayuko doon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Merong aswang doon sa likod ng bahay namin. Nakayuko po ito at nakadikit sa dingding ng bahay namin. Medyo nakatalikod ito halos sa akin pero ang mukha nito ay nakadikit talaga sa pader. Doon banda sa kwarto ng mga magulang ko. Medyo napatras ako dahil ayokong makita niya ako doon. Pero sa pag-atras ko po na iyon, nagkataong sumakto ang anggulo at nakita ko doon sa pwesto ko na marahan itong dinidilaan ng pader. Maliwanag po ang buwan noon at pabor na pabor po ang liwanag doon sa likod ng bahay kaya talagang nakikita ko ang pinaggagawa niya. Nakakahiyaman pong sabihin, hindi ako agad nakagalaw noon dahil sa kaba. Literal na halos maihina ako sa salawal. Hindi niya ako napapansin dahil siguro nakabuhos lang ang kanyang atensyon sa kanyang inaaswang sa loob ng bahay namin. Agad po akong pinagpawisan pero ilang segundo lang bago ako nakaramdam ng galit at natauhan ako. May nakatumpok po doon na bote ng long neck na tanduay. Dahil madalas mag-inuman si Ninong at ang tatay ko noon. Bigla pong uminit ang dugo ko noon at agad kong dinampot ang isang bote at ibinato yon sa hayop na yon. Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Sigaw ko po noon dahil sa galit na parang biglang nawala ang nararamdaman kong takot. Tumama po yung bote sa dingding ng bahay at agad yung nabasag. Nanginginig po kasi talaga ang buong katawan ko noon. Lalo na ang kamay ko, kaya hindi ko siya tinamaan.
Nung lumingon po yun sa akin, Sir Dan, talagang natigilan po ako noon. Nakita ko po kasi yung mga pangil at naglalaway po yun ng sobra na parang mas malala pa sa isang asong ulol. Pero tinignan lang po ako noon at hindi ito umatake, sabay mabilis na tumakbo palayo. Napakabilis ng kilos noon, Sir Dan, na nung lumabas ng bahay ang tatay ko, hindi man lang niya iyon naabutan. Sigaw ng sigaw si tatay noon at pinaghahamon niya ang aswang. Nakainom kasi ito noon dahil kakatapos lang pala ng inuman nila ni Ninong. Nung tinignan po namin doon sa may likod ng bahay at inilawan namin ng flashlight ang paligid, nagtaka po kami nang makita ang isang pares ng tsinelas doon sa may likod ng kay Mito. Teka, kay kumpare to ah. Wika agad ng tatay ko. Kakatapos lang namin ng inuman at dito siya dumaan pa uwi. Kakaalis lang din niya eh. Dagdag pa ng tatay ko. Kinabahan ako noon, Sir Dan, dahil ang naisip ko ay baka nakasalubong ni Ninong ang aswang. At baka napahamak na siya bago ko pa man nakita ang aswang na yon. Pero natigilan lang si tatay noon na parang nag-iisip. Sabay pumasok na kami sa bahay. Mukhang may kakaiba talaga sa kumpare natin, Beng. Wika ni tatay sa nanay ko. Si nanay naman ay parang nagdududa na rin. Naguluhan po ako noon. Pero halatang galit na ang tatay ko. Parang may tinutumbok talaga ito. Mga 3 minuto pa lang daw kasi ang nakalipas nung nagpaalam si Ninong na uuwi, tapos narinig na nila ang sigaw ko at ang pagkabasag ng bote sa dingding namin. Simula nang malaman niyang buntis ka, napapadalas na ang punta niya rito. Wag na wag lang talagang tumama ang hinala ko at makakapatay ako ng kumpare ko. Galit na dagdag pa ng tatay ko noon. Wala din naman kaming kapitbahay noon. Talagang malayo-layo kasi ang agwat ng mga bahay at parang ang bahay pa ni Ninong ang pinakamalapit sa amin. Litong-lito po ako noon, Sir Dan, pero sobrang bilis ng mga pangyayari na meron pa palang mas malalang mangyayari. Simula noon ay 2 araw nang hindi pumunta doon sa bahay ang Ninong ko. Ayaw din naman ni tatay na siya ang pumunta doon sa kanila. Dahil parang napagtagpi-tagpi na niya ang nangyari at malakas ang kanyang hinala. Baka away para wag ang puntahan kapag napadpad si tatay doon sa kanila. Nung 3 araw, nagulat kami ng mga 8:00 ng gabi dahil kumakatok sa pinto namin ang asawa ni Ninong, dala-dala pa ang kanilang anak na noon ay wala pang 1 taong gulang. Itago natin siya sa pangalang Tita Nelia. Nung pinagbuksan siya ng tatay ko, hingal na hingal ito at umiiyak na. Nung tinanong namin, lalo kaming nagimbal sa mga sinabi nito. Naabutan daw kasi niya sa kwarto si Ninong na nakayuko habang nakahiga ang kanilang anak. Agad raw siyang nagulat nang makita niyang naglalaway ito at napakasama ng titig sa kanilang anak na parang wala ito sa kanyang sarili. Nang makita raw niya ang pangil at parang kulang na lang ay kainin na nito ang kanilang anak, mabilisan siyang pumunta sa kanilang kusina at kinuha niya ang itak. Tinaga daw ni Tita Nelia si Ninong sa kanyang likod. Sabay binitbit ang kanilang anak at tumakbo palabas ng bahay. Paulit-ulit niyang sinasabi na aswang daw si Ninong. Lalo at napansin din daw niya na kakaiba ang mga ikinikilos nito ng mga nakaraang araw. Nagmadaling kumuha ng itak si tatay noon at sinabihan kaming isara lahat ng pinto at bintana. Sabay mabilis niyang pinuntahan sa bahay nila si Ninong. Grabe ang kaba namin noon, Sir Dan. Pero mga ilang minuto, nakabalik naman agad si tatay. Wala raw si Ninong doon sa kanilang bahay pero nagkalat daw ang dugo doon.
Ang nakakapagtaka doon, Sir Dan, pagkatapos ng gabing yon, talagang wala nang bakas ni Ninong. Hindi ito namin mahanap kahit saan. Ipinalabas na lang namin noon na nag-away silang mag-asawa at naglayas ang ninong ko. Kami-kami lang ang nakakaalam sa totoong nangyari. Ang sabi ni Tita Nelia, sa likod niya raw tinamaan kaya alam niyang hindi yon ganun kalubha. At mababaw lang din naman yon dahil hindi naman ganun katalas ang gamit niyang itak. Isa pa, maliit lang din na babae si Tita Nelia. Ngunit hindi raw nadidilaan ng aswang ang sugat sa likod. Kaya nagdadalawang isip din kami noon. Pero dahil walang kahit anong balita sa kanya noon, alam naming buhay pa siya, Sir Dan. Pero hindi namin alam kung bakit ni minsan hindi man lang ito bumalik. Nung nakaraang taon lang ay nabalitaan namin na nakita raw siya ng kababaryo namin doon sa Palawan. Pero hindi namin alam kung totoo. Kami lang din talaga ang naniniwala na aswang siya. Dahil kami lang din naman ang nakasaksi. Nakapangasawa na rin ang iba si Tita Nelia. Kasi nga napakatagal na nun. Pero ito po ang kwento ko tungkol doon. Hanggang dito na lang po ito. Salamat. Sa mundong ito, may mga bagay na hindi natin kayang maipaliwanag. Pero, totoong nangyayari. Aminin mo, kaya ka nakinig dito kasi kahit papaano meron sa loob-loob mo na naniniwala sa mga kababalaghan ng mundong ito. Tawagin niyo po akong Berto. Yun po yung tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Robert naman ako tawagin ng mga katrabaho ko. Ako po ay 58 taong gulang na ngayon. Noong araw po ay isa po akong sabongero. Kaya ko rin po ito ipinadala kasi parang napapanahon din. Lalo at umuuso po talaga ngayon ang online sabong. Bagay na wala kami noong araw. Siyempre, wala pang mga internet na yan noong kabataan ko. Sa katunayan, ako lang ang nagsulat nito pero ang anak ko ang nag-email sa inyo. Medyo hindi kasi talaga ako marunong pa sa mga ganyang bagay. Minsan nga, typewriter pa rin ang ginagamit ko sa opisina. Kaya pinagtatawanan ako ng mga batang katrabaho. Noong kabataan ko po, hindi pwedeng hindi ako magsabong tuwing araw ng linggo. Pagkatapos magsimba, nako, diretso na ako doon. Sa gobyerno kasi ako nagtatrabaho. At nung mga nasa edad akong 24 hanggang 25, edad ko bago ako nag-asawa, talagang buhay ko ang pagsasabong. May mga manok panabong din ako noon na pinagagastusan ko rin talaga para ilaban. Hindi ko naman nakalain na nang dahil sa pagsasabong ko na iyon ay makakaranas ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Merong paderby noon sa lugar namin sa Negros Oriental. Siyempre, sumali ako at meron akong entry. Hindi ko akalain noon, Sir Dan, na magiging champion ako sa derby na yon. Siyempre, may ilang kilalang mga pangalan sa lugar namin noon na sumali din. Pero nililinaw ko lang po na matagal-tagal na panahon na ito. Dekada 80 pa nang mangyari ito. Nung mag-champion ako, siyempre, nanalo ako ng medyo malaki-laking halaga. Nag-inuman kami ngayon ng mga kabarkada ko. Sagot ko siyempre lalo at nanalo nga ako. Kasama ko ang kapatid ko noon at ang pinsan ko, Sir Dan. Pati na rin ang iba naming kabarkada. Nung bandang mga 10 PM na, biglang sumama ang pakiramdam ng pinsan ko. Pabalik-balik ito sa kubeta. Kaya ang nangyari, sinabihan ko na lang silang umuwi na. Pinahatid ko siya sa kapatid ko at sinakyan nila ang motor na dala naming tatlo noon.
Ang sabi ko sa kapatid ko, balikan na lang niya ako para hindi na ako maglakad pa uwi. Maayos naman po ang usapan namin na ganun ang gagawin. Pero inabot na kami ng hating gabi at hindi pa bumabalik ang kapatid ko. Beer lang din po ang iniinom namin noon at tumigil na ako nung medyo nakaramdam na. Hindi rin po kasi ako nagpapalasing talaga at hindi rin naman ako ganun kalakas kong uminom. Sabong lang po talaga ang matinding bisyo ko nung mga panahong yon. Dahil nga ang tagal bumalik ng kapatid ko, naisip ko noon na baka nasira ang motor. Kaya nung nagsiuwian na ay nagpaalam na lang ako na maglalakad na lang. Binilang ko pa ang pera ko noon at ayos naman ang lahat. Tapos, nagsimula na akong maglakad. Ako lang mag-isa ang naglalakad sa daang yon. Kasi, ang iba naming kainuman ay mga taga-kabilang barangay at ang iba naman, mismong mga taga-sabungan. Pati nga yung sentensyador kasama doon sa inuman namin. Siyempre, masaya ako noon, Sir Dan. Pakanta-kanta pa po ako habang naglalakad. Ipinagkatiwala ko na lang sa barkada kong malapit sa sabungan ang mga nilaban kong manok nung araw na iyon. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng parang mayabag ng paa sa likuran ko. Liningon ko ngayon pero wala namang tao doon. Dahil nga tumigil ako agad sa pag-inom nung medyo nakaramdam na, ay alam ko pong hindi talaga ako lasing ng mga panahong yon. Ilang sandali lamang ay narinig ko po ulit ang tunog ng yabag ng paa. Yun bang tipong parang sinusundan ako? Sino ba yan? Sigaw ko pa lalo at meron akong hawak na malaking halaga sa pagkapanalo ko sa sabong. Maya-maya pa, isang malakas na pag-angil na po ang narinig ko. Sa tanang buhay ko, nung gabi lang na yon ako nakarinig ng ganong angil, Sir Dan. Bigla na po akong kinabahan. Nag-uunahan ng mga patak ng pawis noon sa aking mukha. At pakiramdam ko, anumang oras ay biglang may dudumog sa akin sa daan ko pa uwi. Wala akong dalang kahit anong armas noon, Sir Dan. Pero sa puntong yon, ay bigla akong nakarinig na parang sa mga puno sa gilid ng daan ay may tumatalon mula sa isang puno papunta sa kabila. Mas lalo akong kinabahan dahil yung naririnig ko pong angil noon ay parang nanggagaling din sa itaas. Sa daan po kasi na iyon ay puro puno po sa gilid ng daan nung mga panahong yon. Palingon-lingon ako habang mayat mayang tumitingala sa itaas ng mga puno. Ayoko namang tumakbo noon, Sir Dan. Sa isip ko, sigang-siga ako sa sabungan at nag-champion pa. Bakit naman ako tatakbo kung sakaling may aswang, di ba? Pero sa muli kong paglingon, nakita ko pong tumalon mula sa isang puno, palipat sa kabila, ang isang aswang. Direkta ko na pong sasabihin, aswang po talaga ang nakita kong iyon. Kitang-kita ko po kasing bumubuka ang pakpak nito, kasabay ng pagtalon niya papunta sa kabilang puno. Agad po akong napasigaw noon, Sir Dan. Naisip ko agad na baka wakwak. At sa mismong punto po na iyon, biglang nagliparan ang lahat ng mga ibon sa mga puno na malapit doon. Nang bigla-bigla na lang pong may lumipad pa itaas. Kasabay po nun ay ang paghuni ng wakwak. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tunog po ng uwak ay medyo mabagal kung ikukumpara sa tunog ng wakwak. May kabilisan po ang huni ng wakwak na mas nakakakilabot kung pakinggan. Sigaw ako ng sigaw noon sabay takbo. Hingi ako ng hingi ng tulong at agad ko pong tinumbok ang isang bahay malapit doon. Habang papalapit po ako sa bahay, parang biglang tumigil ang huni ng wakwak
Siguro ay nag-iingat din po ito. Lalo at baka may ibang tao nga dahil may bahay. Pero patay ang ilaw ng bahay. At kahit anong sigaw ko doon, ay walang sumasagot. Alam kong nakaabang lang sa paligid ang wakwak. Lalo at ang sabi kasi nila, maingat din daw talaga ang mga aswang. Lalo kung hindi na bagong aswang. Ngunit dahil sa takot ko na walang sumasagot, ay hindi na ako nag-aksaya ng kahit konting segundo at tumakbo na ako agad. Hanggang sa mapadpad po ako doon banda sa may sagingan, sa may gilid lang din banda ng kalsada. Paikot-ikot po ang wakwak noon, sa itaas. Habang halos gumagapang na ako sa may sagingan. Parang isa po yung napakalaking ibon na ayaw akong bigyan ng pagkakataong makatakas. Nakadapa po ako noon sa loob ng sagingan. At naririnig ko po talaga na habang paikot-ikot siya, nasasagi niya ang ibang dahon ng saging at nababali po yon. Dahil syempre, malambot lang din yon. Ang ginawa ko po noon, inipon ko ang mga patay na dahon ng saging at tinalian ko gamit din ang patay na dahon. Habang gumagapang-gapang na po ako at halos maihina ako sa salawal, ay inipon ko po yung mga patay na dahon. At ginawa ko po yung parang sulo. Sa isip ko noon, kung sakaling lumapag siya o subukan man akong dagitin, talagang sisilaban ko po ang inipon kong mga patay na dahon at isusugsug ko yon sa kanyang pagmumukha. Alam niyo naman po siguro ang tungkol sa dahon ng saging, na kapag patay ay napakabilis lang na kapitan ng apoy. At buong paligid ko ay puro patay na dahon. Wala na akong pakialam din noon kung pati ako ay madamay sa apoy kung sakali. Wag lang akong mamatay sa kamay ng isang nilalang na noon ay hindi ko pa pinaniniwalaan bago ang gabing ito. Napasigaw na lamang po ako nang marinig kong biglang may lumapag. At naglalakad po yon sa gitna ng sagingan. Marahan pero papalapit ng papalapit sa akin. Hindi ako makagalaw sa kaba noon habang naririnig ko ang yabag ng paa na papalapit ng papalapit sa kinalalagyan ko. Paihina po talaga ako noon sa kaba nang bigla kong marinig, Sir Dan, ang tunog ng isang motor. Parehong-pareho po yon sa tunog ng sira-sira na naming motor noon. Bago pa man makalapit sa akin ang aswang na iyon, agad ko pong sinilaban ang mga patay na dahon sa paligid ko. At sinindihan ko rin yung hawak ko na mga patay na dahon na ginawa kong parang sulo. Nung nagliliyab na po yon, wala na akong lingon-lingon na tumakbo palabas sa kalsada at dali-dali kong sinalubong yung naririnig kong motor. Sa awa po ng Panginoon, hindi nga ako nagkamali. Kapatid ko nga yung may dala ng motor. Tuluyan na po akong naihi noon sa salawal ko, Sir Dan. Nagtaka po ang kapatid ko pero sinabi ko na lang na hinahabol ako ng aswang at paandarin na niya agad ang motor at wag nang lumingon pa. Hawak-hawak ko pa rin po noon ang sulo na gawa sa dahon ng saging. At binitawan ko yon ng halos maabot na ng apoy ang aking kamay. Sigaw rin po ng sigaw noon ang kapatid ko. Siguro dahil kinabahan din sa bigla-biglang pangyayaring yon. Lalo pat habang umaandar ang motor at mabilis ang patakbo, nararamdaman po namin na may sumusunod pa rin sa amin at patuloy pa rin ang huni ng wakwak. Tumigil lang po yun nang marating na namin ang parting meron ng mga ilaw at marami ng bahay. Pagdating namin sa bahay, pinatumba lang namin ang motor at dali-daling pumasok ng bahay sabay inom ng tubig. Gulat na gulat noon sila nanay, kaya sinabi namin sa kanila ang lahat ng nangyari. Kinabukasan po niyan, pinuntahan po namin ang sagingan at ang ibang party po noon ay talagang nasunog. Konti lang naman din, mabuti na lang at hindi kumalat yung apoy. Nagpatawas rin po kami sa albularyo naming kakilala. Ang sabi po nito,
Baka yung pera kong dala po siguro yung punteriya. At wala naman daw itong balak na patayin ako. Dahil kung ang kainin daw ako ang balak nito, di sana dinumog na raw ako nito nung hindi ko pa siya nararamdaman. Nalilito po talaga ako noon. Pero simula noon, Sir Dan, kapag pumupunta ako sa sabungan at inaabot ako ng gabi, ay nakikitulog na lang ako sa barkada kong malapit doon. Mahirap na. Baka nang dahil sa sabong ay muli akong matambangan ng isang wakwak sa aking daan pauwi. Huwag niyo po sanang pagtawanan itong kwento ko. Dahil seryoso po ang pagbahagi ko dito sa inyo. Maraming salamat po sa mga makikinig. Paalam.